This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 98. And today is January 6, 2026. And it's a Bible Tuesday night. Uy. Good evening and hello, Tata Bird. Yan, kumusta po kayo? Adjust ko na. Siguro nagtatanggal na sila na dekorasyon ng Christmas decoration. Tinanggal ko na yung sa akin. Ay, talaga? Bilis naman, Tata Bird. Ang alam ko kasi, ngayon ang last day ng Epiphany. Yan. Diba? Yung trekking, sabi lang ganyan. Yes. Pero yung iba naman, nag-i-start ng i-prepare ang sarili nila sa translasyon. Ay, oo nga. Oo nga. Kailan mo ba? Sanay yan actually. Sanay pa naman yan. Kaya nag-prepare na nga yung mga. Kaya lagi puno na ang Quiapo Church. Opo, maganda. Madami na roon. Madami po kasi talagang deboto. Ayan. Very good yan. Kayo po, good evening, kamusta? Ayan, balik Bible tayo. Pero, kamusta mo na ang weekend mo, Tata? Ay, okay naman. Parang okay naman ang weekend ko. Very good. Okay naman. Good yan. Medyo magugulantang ka lang sa mga balita na talagang sabihin na natin shocking news. Yeah, shocking. Yung isa, yung biglang pagkaka-aresto sa presidente ng Venezuela, si Nicolas Maduro. How come nagawa ng it was a bold move on the part ng US paano na nakuha ang presidente ng Venezuela doon mismo sa kanyang residence. We don't know kung anong gustong mangyari na US, anong gusto nilang ipakita. Yun nga, Tata. Yun nga Good point po yun. Yun isa. Pero, was it legal? We don't know anong depensa ng US government dyan sa ginawa nilang yan. Kasi kung wala parang international, ewan ko, anything na pagkakasundo, parang sa ibang country, tapos... Actually, ako tatanungin mo, may violation sa sovereignty ng Venezuela. Pero, we don't know kung ano talaga. I-hear may court hearing At alam ba kung sino ang judge na mag-handle na kung kaninong sala sa Amerika, ano yan? Isang 92 years old na judge, yes. Wow! So, parang yan ang 92 years old. Grabe yan. Ano pa siya? Sharp pa? So, parang yan ang mga lumalabas na balita. Opo. How true, malalaman natin yan as the days pass by. Yes, malalaman natin yan. Galing. Pero yun nga, may mga pros and cons sa mga mga pangyayari niya. Ang isang magandang balita na concerns about Manny Pacquiao, no? He was conferred Global Outstanding Sports Career Award sa Dubai. Wow! Outstanding Sports Award. Global. Congrats, Pacman. Si Pacman. Napalo doon kay Pap. Opo. Galing mo. Ang isa nakakabahala lang yung itinaas ang alert level ng Mayon Volcano from the previous level 2. Naging alert level 3 ngayon. Opo. Parang yung 2, parang yung holidays pa po ito, no? Yan. Nung ngayon, tinaas sa alert level 3 dahil nga yung lava may umaangat ata. Lako. Yan. Doble ingat ako sa mga... Talagang binawala ng lane na sa danger zone. Very good po. Ayan po. Sige po, Tata Bert. So, balian lang naman ang nag-gather ko ng mga balita worth mentioning dito sa ayaw ko nang gamitin. Naiinis ako Pero wala nang pinag-uusapan kundi tungkol doon sa hindi na matapos-tapos yan. Hindi naman labas sa katotohanan. Hindi na masampahan ng kaso. Tapos nane-neglect nilang isang bagay. Agriculture ng bansa. Bibili ka. Lately ko lang nakita isang pirasong kalamansi, 5 pesos. Sobra naman. Isang pinatao, So napapabayaan ng agriculture ng bansa.
kamatis, tapos sasabihin nila dahil daw hindi nakakapag-produce yung mga lugar na dapat na anong ganyan. Tata Bert, Bakit pinababayaan? Sabihin na hindi nakakapag-produce. Sabihin na, bakit ganun? Bakit pinababayaan ng ganun? Who is at fault? We have a government. Ang nakakainis kasi, biro mong yung gulay natin, bakit ganun ang presyo? Bakit ganun ang presyo? Tapos usap sila ng usap tungkol sa flood control na iyan, doon na inubos ang panahon nila. Bakit hindi kasi kasuhin ng agriculture? Pabayaan ko man ako yung presyo. I can only say na pangit ang agriculture department natin. Yan. Nandun lang sila, pero tulog. Ay, ako. Something need to be done sa ano kaya ito. Napapabayaan ang gusto agriculture natin. Remember, ang bansa natin is supposedly an agricultural country. Yes, Tata Bert. Bakit nagiging ganyan? Opo. I don't know. So, the fact na, di lang yan talagang very rich tayo in resources. Oo, lahat nandito. Lahat. Bakit may kulang? Or there is something wrong? Yes. Meron po talaga the way they're managing it. Dahil, naiintindihan naman po namin yung flood control, ganyan. Pero, wag natin masyadong gawin yun na parang sa spotlight at isacrifice natin yung ibang dapat yung pagtuunan po ng pansin. Kaya marami po kayo sa gobyerno, hindi lang naman dapat isang tinatry nyo pong asikasuhin. Kaya, ba't pa nag-department? Di sana lahat pala flood control department na lang. Diba? Ay, ako. I don't know kung ano ang magiging solusyon nila sa nangyayari niya sa agricultural sector. Tata Bert, di ba dapat ang mga head is may knowledge talaga or background? Dapat. Kahit degree nga nila Dapat. agriculture, Yun di dapat ba? yung pinapasok to head sa Yes. department. Hindi naman sa minamaliit ko ang kwalifikasyon ng sekretary natin sa ngayon, no? Pero wala akong nakikita eh. Opo eh. Wala akong nakikita eh. Ang hirap pagdiin naman. Wala akong nakikita. Ay, ako po. At least man lang ilang years nang nandiyan dyan sa pwesto na yan, dapat may improvement. Yes. Wala akong nakikita. Kawawa ang mga I myself being a farmer, being a landowner, Yes. agricultural landowner. Yan. Yan. Totoo, Tata Bert. Dapat talaga switch places kayo kahit 2 araw para alam niyo yung, di ba? Hindi yung, ay, ako. Pero kung pupunta ka ng palengke, tuwan-tuwa ka, meron kang budget para makabili ka ng gulay. Tapos magbibili mo yung budget mo pala, ilang piraso na lang. Diyos ko po. sibuyas, 15 pesos. Isang piraso sibuyas, 15 pesos. Sibuyas yan. Grabe daw. Paano na yung mga Ingredients pa lang. Opo. hindi pa kasama mong bigas dyan, hindi pa kasama yung iba. Na paano na yan? Hindi po talaga makatarungan kasi imbis na maging, di ba, yun yung source mo na maging healthy ka at lahat. Paano ka makakabili ng gulay? Kumain daw tayo ng gulay, paano ka makakabili? Paano ka makaka-afford bumili? Ang palaya, 100 pesos, isang peraso. Oh my goodness! Yes! Ang palaya sa akin. Yes! Nakaka-bitter talaga. Sardinas pa lang tayo. Paano ka matutuwa dyan? Oh my God. Hindi. Ay, ako. Hindi nangyayari ito. So, ang nangyayari talaga, kung dalawa lang kayo sa bahay, bibili ka na lang ng lutong ulam. Opo. Kasi naman. Nang kahit hindi mo gusto lasa. Oo, kasi syempre, Tinipid din eh. opo, tinipid din. Tsaka hindi fresh. Ito yung fresh. Yan, Fresh from your ang pockets. sitwasyon. Yan ang sitwasyon. Kawawa Pilipino. Diba, every year na lang ba, lalo tayong, papayag ba tayo, lagi na tayo kakuwawain. Naman na po. 2 taon na lang, baka naman. Isip-isip. Tanim-tanim na lang.
Yun, Ganun actually. nangyayari talaga kung may backyard ka, Yes. magtatanim ka na lang. Katulad ng ginagawa ni Lawrence dati dito Yes. sa ano. Opo. Naiubos naman ang ibon. Yun lang. Naiubos Kasi na. kaagaw pala. Ah, Yan. Magkakaroon na tayo. Tanim na, tanim. Ano ba yun? Ay, Yan ang sorry state ng ating agricultural sector. ay. Walang nakikita improvement talaga. Wala. Agriculture, no? Sa isang pwedeng router to cultivate. Pero Wala. wala. To manipulate kayo, hindi kayo to cultivate. Ako. Sadly. Ay. Oh, ilan ba yung... Yes, Tata nanonood natin? Bert. Ang dami na po. Uy, dami na. Batiin ko lang, Tata Bert. Sige. Unang-una, si Miss Erlinda Umanya. Uy. Yan. Ang maganda raw na dalaga yan. Ay, maganda po talaga. Gusto makilala. Papakilala kita, Tata Bert. Chat natin yan. Yan. Miss ka na namin, Miss Linda. Ay. Yan. Dito pala siya. Dito po pala siya. Gulat po kami doon. Ate Aida. Ay. Kuya Joseph. Hi, Joseph. Yan. Happy Three Kings daw po. Mm. Yan. Sino po ba yon? Si Tito Vic and Joey? Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. Ate Nara. Mm. Marvin and Miss Maria Corazon Dalida. Hi. Yan. At marami pa po yun at baka-loading lang po sa akin. Ayan. And Tata Bert, ewan ko po kung totoo yung rumor ha, si Alex Ayala po. Mukhang merong di ko alam kung kailan yung competition na to. Pero may pagkakataon makalaban niya si Venus ba or Serena Williams. Basta isa po dun sa magkapatid. Actually, sa double. No, sa pagkakaalam ko, no? Sa double ng tennis, ang pareha niya, si Jovic, na isang US citizen din, tinalo nila sila Venus Williams. Okay, so tapos mo pala. Tapos na. Oo, Tinalo nila. tinalo nila. Goosebumps ako. Tinalo nila. Ay, one of the greatest yun. Galing ah. Galing. Grabe, congrats. Yeah, congrats, Alex. Alex. Yes. Yan. Ingat ka po dyan, Alex, sa Cagayan. Ay, ito Alex Uy pala yun. Galing po, galing. Ako, to more, can't wait for more, Ano niya si Jovic? Jovic. Ganda, congrats po. Thank you for making the Filipino proud. Ikaw na kaya, Alex, agriculture. Baka, ano pa tayo? Ayan po. And, that's the good news. Hindi mo na mauwi eh kung saan ka focus eh. Anyway, the good news is, kamusta ang first week kinda mo, Tata Bert? Okay naman. Since last week ng Okay 2026. Good. Ako, I feel good talaga. May feel good. Yan. Tama yan, Tata Bert. Antayin niyo po yan bukas sa novena. Gulo eh. Ayan. Pero yun, very excited ako. Very, parang positive energy. Talaga, good yan. At excited din ako, Tata Bert. Dahil 2 episode na lang po ng AGT na magsi-season 8 na tayo. Yes, so, episode 98 na nga pala. Opo. Ayan. Biro mo yun, inabot tayo ngayon na 100 ganyan. Opo. At naano natin. Buti pa tayo nagagawa natin yung ganyan, no? Ang agriculture kaya magawa yan. Pang ilang season na po ba yan? Grabe mas marami pa kayo season. Pero ang galing, no? Ay, tsaka sakto, Tata Bert, magwa 100. Start ng taon. So, parang replenish tayo. Galing. Thank you po ulit sa latunod ng AGT. Ayan. So, basa na po tayo, Tata Bert. Okay, sige. Yes. Ayan. So, sa mga hangover pa po sa holidays, Jeremiah pa rin po tayo. Let's go back to reality. Yes. Ayan. At sa mga bagong joiners lang po, Tata Bert, sino po ulit si Jeremiah? Si Jeremiah actually, no, ay isang propeta na talagang inalagaan ng gusto ni Yahweh ng Diyos para makapaghatid. Parang ginawa niyang mouthpiece mismo si Jeremiah para masabi sa mga Israelita yung mga utos ni Yahweh. Para sa mga warning na ibibigay sa mga Israelita kung hindi sila kung
hindi sila susunod sa mga utos ng Diyos, ay ganun ang mangyayari sa kanila. Unfortunately, hindi nga sinunod ng mga taga-Israelita yung mga warning na yan. Then sinabi rin kung ano ang mangyayari sa kanila. Pero, after that naman sinabi rin naman ni Yahweh through Jeremiah na kung magre-repent ang mga Israelita sa kasalanan ginawa nila, magkakaroon din naman ng restoration sa kanilang sa minamahal na ni Yahweh, sa minamahal na lahi ni Yahweh. Yan ang niya. Thank you po, Tata Bert. Ayan po. So, basa na po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Jeremias or Jeremiah chapter 33. Nanumbalik sa Jerusalem ang kasaganaan. Yan. Muling nagpahayag si 30 na po ba tayo? 32 lang po ba? Nauna. Hindi, 33 na. Opo, alam ko 30. Ano ba yung 32? Saan natin? Hindi, tapos na yan. Okay po. Bumili ng bukid, Opo. si Jeremiah. Thank you po. Yun ang lumabas ako nun. Opo. Thank you po. Ayan. Chapter 33. Nanumbalik sa Jerusalem ang kasaganaan. Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ako, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa iyo. Gigibain ko ang mga bahay sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari sa Juda upang gamiting tanggulan laban sa sumasalakay ng mga hukbo ng Babylonia. Papasukin kayo ng mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit paggagalingin ko silang muli, hahanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghihimagsik laban sa akin. At dahil sa lungsod na ito'y matatanyag ang aking pangalan, pupurihin at dadakilain ng lahat ng bansa. Kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ko sa kanila. Maaantig sila at mapupuno ng paghanga dahil sa mga pagpapalat kapayapaang ibinigay ko sa aking bayan. Yan po. Balik po muna tayo sa verse 1. Dito sa verse na ito, ng chapter 33, nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, samantalang ito'y nakabilanggo. Nakabilanggo si Jeremias kasi noon at mahigpit na binabantayan. Kontra kasi nung reigning king ng Juda noon na si Sedekias kay Jeremias dahil nga sa mga propesya na sinasabi niya sa mga taga-Israel. Nagagalit dyan si Sedekias. Si Sedekias kasi naging hari noon. In-appoint ng Babylonia rin siya. Dahil yung reigning king talaga doon na 18 years old lang si Jehoiakim, kinuha ng Babylonia at dinala sa kanilang bansa. In place, bilang kapalit niya, si Sedekias ang inilagay ng Babylonia. Just so happy na naging traitor din si Sedekias sa Babylonia. Nakipagsabwatan si Sedekias sa dalawang bansa na tagalabas, Egypt and Assyria. Nagalit muli ang Babylonia at ginyera si Sedekias. At yan ang warning na sinasabi sa kanya. Kung mananalangin ka sa akin, tutuginin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi ko pa naalalaman. Dito ipinapasabi ni Yahweh kay Sedekias
na kung ang mga taga-Israelita talagang nagpatuloy lang ng paniniwala sa kanya, magiging maganda ang mangyayari. Pero dahil nga sa nagpabaya rin ang mga taga-Israelita at hindi nila sinunod si Yahweh, bumitaw sila kay Yahweh. Ginamit ni Yahweh ang Babylonia para talagang gibain ng husto ang Juda. Gigibain ko ang mga bahay sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari sa Juda upang gamitin tanggulan laban sa sumasalakay ng mga hukbo ng Babylonia. Papasukin kayo ng mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Ang sinasabi rito ni Yahweh na pupuksain ko sila yung mga Israelita mismo. Dahil galit talaga siya sa naging kasamaan ng Israelita. Ginamit niya ang Babylonia. Ngunit pagagaling ko silang muli. Yan. Ito na yung restoration. Darating kasi ang panahon nahihingi ng tawad ang mga taga-Israelista sa nagawa nila. And it took them, however, 70 years bago sila nagbalik loob kay Yahweh. At dahil nagbalik loob nga sila, iyon, pagagalingin ko silang muli, sabi ni Yahweh, hahanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Lilinisin ko silang lahat sa kanilang kasalanan at patatawaran sa kanilang paghihimagsik laban sa akin. Maaantig sila at mapupuno ng paghanga dahil sa pagpapalat kapayaang ibinigay ko sa aking bayan. Yan ang gagawain ni Yahweh sa pagbabalik loob ng mga taga-Israel sa kanya, and that was after 70 years. Thank you Yan, po. okay. Tuloy pa tayo sa verse 10. Ito pa ang sabi ni Yahweh. Sinasabi ninyo na ang lugar na ito ay parang disyerto. Walang nakatirang tao o hayop. Walang ang naninirahan sa mga lungsod ng Juda at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. Ngunit darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan at kasayahan. Ang tinig ng mga ikinakasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh upang maghandog ng pagpupuri at pasasalamat. Maririnig ang sigawang, purihin si Yahweh na makapangyarihan sa lahat dahil sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Ako, si Yahweh, ang may sabi nito. Tuloy na. Ito ang sabi ni Yahweh. Sa buong lupain ito na walang pakinabang at walang nakatirang tao o hayop, muling magbabalik ang mga pastol at payapang magsisikain ang kanilang mga kawan. Sa mga lungsod, sa kabululan, sa kapatagan, sa timog, sa lupain ng Benjamin, sa palibot ng Jerusalem at ng Juda, muling magkakaroon ng maraming kawan na inaalagaan ng kanilang mga pastol. Sorry po. Hindi lang. Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Maiirali niya ang katarungan at ang katuwiran. Sorry po. Excuse me. Po, sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang ating katuwiran. Si David ay hindi mawawalan ng kahalili sa trono ng bayang Israel.
At mula sa lahi ni Levi, hindi ko kulangin ng pari na mag-aalay sa akin ng mga handog na susunugin, handog ng pagkaing butil, at iba pang mga handog sa lahat ng panahon. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kung paano hindi mababago ang batas na itinakda ko para sa araw at sa gabi, gayon din naman, hindi masisira ang aking pangako sa lingkod kong si David at sa mga Levita. Hindi mawawala ng uupo sa trono mula sa kanyang lipi. Hindi rin mauubos sa mga pari sa lahi ni Levi. Gaya ng hindi mabilang na bituin sa kalangitan at buhangin sa dagat. Gayon ko pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod na si David at ang mga Levitang naglilingkod sa akin. Ay, sige po, tatabi. So, balik na po tayo sa verse 10. Yan po. Ito po ang sabi ni Yahweh. Sinasabi ninyo na ang lugar na ito ay parang disyerto. Ganun talaga ang nangyari sa Juda at sa Jerusalem. Talagang wala na halos nakatira doon. Wasak na wasak, wala na din ang templo, walang anumang nakatayong building or whatever na doon. Talagang totally giniba ng Babylonia ang Juda at Jerusalem. Ngunit sabi naman ni Yahweh, darating ang panahon, noong kasi napakasaya ng Juda at ng Jerusalem. Talagang yung kasayahan ng mga tao na doon, pag may ikakasal, o kung ano mang selebrasyon, maririnig halos yan, yung katuwaan ng mga taga-Israel. Ang problema nga, may nangyari, sinakop sila ng Babylonia. Totally, nawasak ang buong Juda at Jerusalem. Ngunit sabi ni Yahweh, darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan at kasayahan, ang tinig ng mga kinakasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh upang maghandog ng pagpupuri at pasasalamat. Maririnig ang sigawang purihin si Yahweh na makapangyarihan sa lahat dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Maririnig muli yan dahil i-restore ni Yahweh ang Juda at ang Jerusalem pati ang templo. Ibabalik muli ito dahil muling yung mga taga-Israel ay muling babalik sa Israel upang muling itayo yung kanilang bayan. At ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Pati kayamanan nila na kinamkam o kinuha ng Babylonia ay ibabalik din sa kanila. Ito ang sabi ni Yahweh sa buong lupain ito na walang pakinabang at walang nakatirang tao o hayop. Muling magbabalik ang mga pastol at payapang magsisikain ng kanilang mga kawan. Pati ang agrikultura nila, nabanggit, no? Then, yung pinagkukuhaan nila ng pagkain, talagang bubuhayin ng gusto ang Jerusalem at ang Juda sa tulong na rin mismo ni Yahweh. Talagang pagyayamanin niyang muli ang mga taga-Israel para mabuhay ng maayos at maganda sa Israel. Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. Etong kagandahan talaga kay Yahweh. Nasabi niya na muli niyang ibabalik, i-restore niya ang Israel. No? At tutuparin naman niya yan. Dahil ang hinihintay lang naman niya ay yung magbalik loob ang mga taga-Israel at talagang tutuparin niya ang kanyang pangako na iyan. At sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Eto, nagbanggit na si Yahweh rito sa isang matuwid na sanga. Alam naman natin kung sino niyang binabanggit yan, na nagmumula sa lahi ni David, sa lineage ni David. Wala kung binabanggit, walang pangalan, pero alam na po natin kung sino tinutukoy dito, kundi si Jesus Christ. Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran sa buong lupain. Sa mga araw rin iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang ating katwiran. Si David ay hindi mawawala ng kahalili sa trono ng bayang Israel. At mula sa lahi ni Levi o Levi,
hindi kukulangin ang pari na mag-aalay sa akin ng mga handog na susunugin, handog na pagkaing butil, at iba pang mga handog sa lahat ng panahon. Dito binanggit yung tungkol sa paghahandog na iyan, no, sa pag-aalay. Dahil nung binabanggit ito, panahon pa ng ang umiiral ay ang Old Covenant. Pero nabanggit na rin yung paglabas ni Jesus niyan, paglabas kasi ni Jesus, nang mag-start siya ng kanyang ministry, yung Old Covenant napalitan ng New Covenant. At yung pag-aalay, hindi na sinunod yun. Dahil naging direkta na ang relasyon ni Jesus sa tao. Direkta na yan. Kaya hindi na pinapadaan-daan yung mga kahilingan sa kanya sa pamamagitan ng mga paghahandog. Wala na yan. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kung paanong hindi mababago ang batas na itinakda ko para sa araw at sa gabi, gayon din naman, hindi masisira ang aking pangako sa lingkod kong si David at sa mga Levita. Talagang kung ano yung pangako ni Yahweh gagawain niya. Hindi mapuputol talaga yon. Hindi mawawala ng uupo sa trono. Talaga yung assurance, no? Ando doon eh. Yung pagtupad na talagang may darating na isa. Hindi mawawala ng uupo sa trono mula sa kanyang lipi. Hindi rin mauubos ang mga pari sa lahi ni Levi. Actually dito binabanggit, hindi mauubos ang pari sa lahi ni Levi. Pero sa panahon ni Jesus yan, hindi na pare ang binabanggit yan, kundi yung mga believers. Yung tunay na believers kay Jesus. Sa dagat, gaya ng hindi mabilang na bituin sa kalangitan at buhangin sa dagat. Gayon ko pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod na si David at ang mga Levitang naglilingkod sa akin. Thank you po, Tata Bert. Yung verse 22, yung gaya hindi mabilang ng between, no, Tata Bert, siya buhangin sa, yan yung para isa sa mga sikat na sinabi talaga ni Yahweh Oo. na pangako sa kanila. Pangako yan, dadami talaga. Yan, tuloy Yan po. ang pangako niya nung sinabi niya kay Kay Abraham. Tuloy po natin verse 23. Ganito ang sinabi ni Yahweh kay Jeremias. Hindi mo ba napapansin na sinasabi ng mga tao, itinakwil ko raw ang 2 angkang hinirang ko? Kaya hahamakin nila ang aking bayan at hindi na ituturing na isang bansa. Ngunit, sinasabi ko naman, kung paanong itinakda ko ang araw at gabi at ang tiyak na kaayusan sa langit at sa lupa, mananatili rin ang aking pangako sa lahi ni Jacob at sa lingkod kong si David. Magmumula sa angkan ni David ang hihirangin kong maghahari sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kahahabagan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito sinasabi, no, tinutuligsa si Yahweh na bakit itinakwil yung 2 angkang hinirang. Yung 2 angkang binabanggit dito ay yung angka ng Juda at Benjamin. Yan kasi ang nahati eh. At talaga namang na pahamak na basak ng gusto yung Juda at ang Benjamin na yan. Pero ibinalik din naman yan eh. Kinakailangan mangyari kasi yun upang matuto sila. Kaya hahamakan nila ang aking bayan at hindi na ituturing na isang bansa. Nahati rin kasi ang buong Israel eh. Nahati sa 2 parte. Ngunit sinasabi ko naman kung paano itinakda ko ang araw at gabi at ang tiyak na kaayusan sa langit at sa lupa, mananatili rin ang aking pangako sa lahi ni Jacob at sa lingkod kong si David. Pero ipinangako naman dito ni Yahweh na magkakaroon nga ng pagbabalik. Ibabalik niya ang Juda at ang Benjamin at pauunlarin katulad ng dati at higit pa. Yan ang mangyayari niyan. Tapos Tata Bert, ano ko lang po, highlight ko yung kung paanong itinakda ko ang araw at gabi Yan. at ang tiyak na kaayusan sila. Parang sinasabi niya, ako talaga ang Diyos kasi hindi nasisira yung, hindi nabubuwag yung mga salitang sinasabi ko. Kaya pag
hanggang ngayon may araw at gabi. So, itong parang Katibayan yan eh. Yes. Katibayan Oo, yan. ganda ng pagka. Magaling talaga siya Araw at gabi. Yeah. Inuubo lang kanina yung sinabi. Pasensya ko. Ayan. Sorry that the word Sige tahawan. lang. Yan. Thank you po. Mm. Yan. Chapter 34 na po tayo. Ang babala ni Jeremias kay Sedekias. Sedekias. Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias ng ang Jerusalem at mga karatig bayan ay sinasalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng kanyang hukbo. Katulong ang lahat ng kaharian at bansang sakop nito. Allied countries. Oh, yes. Pumunta ka at sabihin mo kay Haring Zedekias ng Juda ang ganito. Ang lungsod na ito'y ibibigay ko sa hari ng Babylonia at kanyang susunugin. Hindi ka makakaligtas. Mahuhulog kang tiyak sa kamay niya. Makikita mo't makakausap ng harap-harapan ang hari ng Babylonia at dadalhin kang bihag sa bansang iyon. Ngunit pakinggan mo ang sabi sa iyo ni Yahweh, Haring Zedekias, hindi ka mamamatay sa digmaan. Mapayapa kang papanaw at magsusunog sila ng insenso sa iyong libing, gaya ng ginawa nila sa libing ng iyong mga ninunong hari. Ipagluluksa ka at tatangisan ng ganito, patay na ang aming hari. Ako, si Yahweh, ang nagsabi nito. Yan, dito maganda pa. Yung, maganda pa yung mangyayari kay Haring Sedekias. No? Mamamatay siya ng maayos. Dahil talagang mamamatay naman siya sa pagpasok ng Babylonia. Di na kailangan lang gawain niya yung iniutos din ni Yahweh sa kanya. Sumunod siya. Magpahuli siya. Magpadala siya sa Babylonia. Ang problema, hindi yun ang nangyari. Hindi niya sinunod yun. Kaya yung sinasabi dito na matiwasay siyang mamamatay, na may aawit pa sa kanyang pagkamatay na iyon, hindi po mangyayari. Yan, hindi ka mamamatay sa digmaan, mapayapa kang papanaw at magsusunog sila ng insenso sa iyong libing. Para bang bibigyang respeto yung kanyang kamatayan. Tapos, tatangisan pa, patay na ang aming hari, ako si Yahweh ang nagsabi nito. Pero hindi, ganun sana mangyayari kung sinunod ni Sedekias yung sinabi ni Yahweh through Jeremiah. Ang problema, hindi nga niya sinunod yun. Tuloy po verse 6, inulit namang lahat ni Jeremias ang pahayag na ito sa harapan ni Haring Zedekias ng Juda ng panahong ang hukbo ng Babylonia ay sumasalaki na sa Jerusalem, sa Lakis at Azeka, ang nalalabing mga lungsod sa Juda. Ito na lamang ang natirang lungsod sa Juda na may mga kuta. Yan. Nilabag na kasunduan tungkol sa mga aliping Hebreo. Dumating kay Jeremias ang salita ni Yahweh matapos pagkasunduan ni Haring Zedekias at ang mga taga-Jerusalem na palayain ang mga alipin. Lahat ng may aliping Hebreo, maging babae o lalaki, ay magpapalaya sa mga ito upang hindi manatiling alipin ang kapwa nilang Hudyo. Sumunod naman ang lahat ng pinuno at mga taong may mga alipin sa bahay. Pinalaya nilang mga ito at hindi na muling aalipinin. Subalit pagkalipas ng ilang panahon, nagbago ang kanilang isip at pilit nilang inaliping muli ang mga aliping pinalaya nila. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, nagkasundo kami ng inyong mga ninuno ng araw na sila'y palabasin ko sa Ehipto sa lupain ng kanilang pagkakaalipin. Ganito ang aming kasunduan. Pagkalipas ang 6 na taon ng paglilingkod, palalayain nila sa 7 taon ang sino mang Hebreo na binili nilang alipin. Ngunit hindi nila ako sinunod. Kayo na may nagsisi at ginawa ninyo ang matuwid na pasyang palalayain ang inyong mga aliping Hebreo. Pinagtibay ninyo ito sa aking harapan sa templong itinayo ninyo para sa aking karangalan. Ngunit nagtaksil din kayo at nilapastangan ninyo ang aking pangalan.
nang muli niyong alipinin ang mga lalaki at babaeng inyong pinalaya. Kaya nga, sinasabi ni Yahweh, hindi ninyo ako sinunod matapos ninyong ipahayag na palalayain ang inyong mga kalahi. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng kalayaan. Ang kalayaang mamatay sa digmaan, sa salot at sa gutom. Lahat ng bansa ay masisindak sa aking gagawin sa inyo. Nilabag ninyo ang ating kasunduan at hindi ninyo tinupad ang tuntuning sinang-ayunan ninyong gawin. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ninyo sa guya na inyong pinatay, hinati at dinaanan sa pagitan. Ang mga pinuno ng Juda at Jerusalem, mga yunuko, mga pari at lahat ng dumaan sa guyang hinati ay ibibigay ko sa kaaway. Mamamatay sila at ang bangkay nila'y kakanin ng mga ibon at mababangis na hayop. Ibibigay ko si Haring Zedekias ng Juda at ang kanyang mga pinuno sa mga kaaway na tumutugi sa kanila at sa hukbo ng hari ng Babylonia na tumigil na sa pagsalakay. Ako ang mag-uutos sa kanila at muli nilang sasalakayin ang lungsod na ito. Masasakop nila ito at susunugin. Gagawin kong tulad sa disyerto ang mga lungsod ng Juda at wala nang maninirahan doon. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nilabag na kasunduan tungkol sa mga aliping Hebreo. Ito kasi ang napakalaking kasalanan na nagawa ni Sedekias at ng kanyang mga kabig. Nagkaroon ng usapan si Sedekias at sa mga taga-Jerusalem na palalayain na yung mga alipin nila. Noong una, sumunod, no? Sumunod sila, pinalaya naman talaga nila. Ang problema pagkalipas ng ilang panahon, muli nilang inalipid yung mga alipin na iyon. At yung ginawa nilang iyon ay pagsalungat, paglabag doon sa naging kasunduan nila ni Yahweh. Galit na galit si Yahweh doon dahil yun ang isang bagay na ayaw niya. Yung makikipagkasundo ka sa Diyos tapos lalabagin mo. Yun ang ayaw na ayaw niya. Kaya matindi ang naging pagkagalit ni Yahweh dito kay Sedekias at sa mga tauhan niya. Biro mo, ang isang magiging kaparusahan ay yung guya. Hahatiin sa gitna. At pag nabiyak na yan, padadaanin doon yung mga tao na nangako. Na pumasok sa agreement na yan, o kasunduan. At pag hindi ka tumupad sa kasunduan, lahat ng dumaan doon sa gitna ng biniyak na guya, mamamatay. Yan ang parang ritual na ginawa noon eh. No? Biro mo, Grabe. inati yung guya sa gitna. Tapos parang passageway na pinadaan doon lahat ng mga, pati mga yunuko, pati mga alalay, dumaan pare, lahat ng dumaan doon. Ibig sabihin yun kasama sila sa agreement o kasunduan na ginawa. At pag nilabag ang kasunduan, then may kasalanan din sila dahil hindi sila umangal Sana sinabi nila doon sa hari na huwag sana gawain yung gano'n. Ginawa nga Inalipinin muli yung mga dati ng alipin na pinalaya. At galit na galit talaga si Yahweh pag yung kasunduan ay nilabag. Yun lang mga tema nung na yan Ang maganda pa kaya naman bibigyan ko kayo ng kalayaan. Pero kalayaang mamatay sa digmaan, sa salot at sa gutom. Yan man. Parang may pagkakumikero din dito si Yahweh, no? May 3 options ka. May 3 will ka. Mamili ka. The bad, the worst, or the worst. Ay. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ninyo sa guya na inyong pinatay, hinati at dinaanan sa pagitan. Mga pinuno ng Juda, mga yunuko, mga pare at lahat ng dumaan sa guyang hinati ay ibibigay ko sa kaaway. Mamamatay sila. At ang bangkay nila ay kakanin ng mga ibon at mababangis na hayop. Pati kasama si Sedekias. Patay din yan Masama pa kay ang nakakaano pa kay Sedekias
dinala siya na nakakadena papuntang Babylonia. Along the way, yung anak niya, pinatay sa harap niya. Ay, oo nga po. Tapos si Sedekias binulag. Dinala siyang bulag na sa Babylonia hanggang mamatay na. Naku. Kung nakinig lang siya noong una, no, Tata Bert? Gusto mo. Eh, sana okay lang payapa. sa payapa. Kakantahan pa siya habang nakabuburo. No? Hindi nangyari yan eh. Ako. Mm. Ayan po. So, okay na po yan, Tata Okay Bert. na, oo. Check po natin, Tata Bert. Baka pwede pa po tayo mag, 35, kung gaano po kahaba. Mahaba po pala, Tata. Mahaba. Opo. Ayan. Yan. Sige lang po, Tata Bert. Meron pa tayong 14 minutes. Ay? Ikaw? Ano ba? Sige po. O, sige. Ano? Tuloy po, Tata Bert? Sige, tuloy. Ayan. Meron pa po oras. Yan. Pag hindi po, pwede naman po to be continued. Oo. Parang next episode lang yun na Netflix. Ayan. So, tuloy po natin chapter 35. Ang pagkamasunuri ng mga Recabita. Recabites. Recabites. Tama, Tata Bert. Pamilya. Sounds pamilya. Recabita. Ayan. Nang si Jehoiakim na anak ni Josias, ang hari sa Juda, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, puntahan mo at kausapin ang mga Recabita. Pagkatapos ay dalhin mo sila sa isa sa mga silid sa templo at bigyan ng alak. Sumunod naman si Jeremias. Pinuntahan niya si Jaazanias, anak ng isa ring nagngangalang Jeremias, na anak naman ni Habisinias, pati ang mga kapatid nito at ang buong angka ng mga Recabita. Sila'y dinala niya sa templo at pinapasok sa silid ng mga anak ni Hanan, anak ni Igdalias na lingkod ng Diyos. Ang silid na ito ay karati ng silid ng mga pinuno at nasa itaas naman ang silid ni Maaseas na anak ni Salyum, isang mataas na pinuno sa templo. Naglabas si Jeremias ng mga lalagyang puno ng alak at mga kopa at sinabi sa mga Recabita, uminom kayo. Ang Recabites kasi hindi umiinom ng alak. Ay, talaga, parang yun yung ano nila. Sa pagkakaan ko niyan eh. Tatatanda ng history. Nakatira lang yung mga Recabites kasi nomads yan eh. Opo. Nakatira sa mga tent lang yan. Kahit napatayo sila ng bahay, hindi sila nagtatayo. Hindi rin sila nagtatanim. Nabubuhay lang sila. Pero nag-aalaga sila ng mga hayop. Tapos hindi sila umiinom. Wow. Dahil pagsunod dyan sa hari o kung ano man Baka sinusunod kung ano ng leader Yung nila. pinagisnan na po nila. Yung pagkakaalam ko sa Ay, Recabites. Tato Berto. Recabites noon. Yeah. Tingnan natin. Yan. Subalit, sinabi nila, hindi kami, Oh, yeah. ang galing ni Tata Umiinom Bert, ng alak. hindi kami umiinom ng alak. Sapagkat inuutos sa amin ni Jonadab, anak ng aming ninunong si Rekab, kaya Recabites, na huwag kaming iinom ng alak, maging ang aming mga anak. Inuutos din niya na huwag kaming magtatayo ng mga bahay. Galing. Magbubungkal ng bukirin at magtatanim ng mga ubasan o bibili ng mga ito. Sinabihan niya kaming manirahan habang buhay sa mga tolda. Tent lang yan sila. Upang patuloy kaming manirahan sa lupain na pinananahanan namin bilang mga dayuhan. Sinusunod namin ang lahat ng bili ng aming ninunong si Jonadab. Kahit kailan ay hindi kami uminom ng alak, maging ang aming mga asawa at mga anak. Hindi kami nagtatayo ng bahay, wala kaming mga ubasan, bukirin o trikuhan. Sa mga tolda kami nakatira. Sinusunod namin ang lahat ng utos sa amin ni Jonadab. Ngunit nang sakupin ni Hari Nebuchadnezzar ang bayang ito, nagpasya kaming pumunta sa Jerusalem upang makaiwas sa mga hukbo ng Babylonia at Syria. Kaya nanirahan kami ngayon sa Jerusalem. Pagkatapos, sinabing Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Bakit ayaw niyong makinig sa akin at sumunod sa mga utos ko? Tingnan ninyo ang mga anak ni Jonadab. Hindi sila umiinom ng alak hanggang sa araw na ito, sapagkat gayon ang minsay iniutos ng kanilang ninuno. Ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo, hindi naman kayo sumusunod.
Lagi akong nagsusugo ng aking mga lingkod na propeta upang sabihin sa inyong talikuran na ninyo ang inyong masamang pamumuhay at gawin ang nararapat. Pinabalaan nila kayo na huwag sasamba at maglilingkod sa ibang Diyos upang patuloy kayong manirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Ngunit ayaw ninyong makinig sa akin. Ayaw ninyo akong pansinin. Ang mga salilahi ni Jonadab ay sumusunod sa utos ng kanilang mga ninuno, subalit kayo ay hindi sumusunod sa akin. Kaya naman, ipadadala ko ng mga sakunang aking itinabala. Gagawin ko ito sapagkat ayaw ninyong makinig sa akin at ayaw ninyong pansinin ang aking pagtawag. Ako si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel ang may sabi nito. At sinabi ni Jeremias sa angkan ng mga Rekabita, ganito ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh. Naging masunurin kayo sa utos ng inyong ninunong si Jonadab. Sinunod ninyo ang lahat ng kanyang batas at tinupad ninyo ang lahat ng iniutos niya sa inyo. Kaya naman, akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel ay nangangako. Ang lahi ni Jonadab na anak ni Rekab ay hindi mawawalan ng isang lalaking mamumuno at maglilingkod sa akin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alam ba na up to now may mga rekabita pa o rekabites? Talaga tatawag. Nakakalat din sila sa mundo. At yan ang ang paninila. Nagtataka nga rin ako doon sa history noon Nakatira lang sila sa tent, hindi tumitira sa apartment o whatever. Ganun yan. Hindi sila nagtatanim, pero nag-aalaga sila ng hayop. Sa Arabia, di ba may mga istorya makikita, may mga nagtatayo ng tent sa gitna ng disyerto. Opo. Sila yun. Mga rekablitas yun. Pero hindi ko, may nakikita, pero akala ko tatabert documentary, mga luma na, hanggang ngayon Ang pala. tunang at talagang hindi sila umiinom ng sinusunod nila yung kung ano yung naging tagubilin sa kanila na huwag nilang gawain noong pinakapinuno nila noon yung binanggit si Herodab na yan. Alam ko na ibig sabihin ng ano na yan, chapter na yan. Etong chapter na ito, si Yahweh mismo at si Jeremias ang nagsabi. Yung mga Israelita ay nangako kay Yahweh pero hindi nila tinupad. Sumira sila sa kanilang pangako. Samantalang ang mga Rekubita, nangako sila sa kanilang pinuno. Yung utos sa kanilang sinunod nila. Ilang libong taon na nakaraan, up to now, sinusunod nila. Yun ang contrast na di ba? Samantalang ang mga Israelita, sumira sa pangako nila kay Yahweh. Ang Rekubita, hindi sumira sa pangako nila sa kanilang pinuno. Yun ang laman ng ano niyan. Chapter. Chapter na yan. Opo. Yun lang. Yun lang naman Tsaka parang natabert pinakita niya, ako nga Diyos di ba? Ako makapangyarihan sa lahat. Meron kayong access sa akin. Ito lang, sinasabi ko lahat ng pwede mangyari sa inyo pag sinunod nyo, pag di nyo sinunod. Pero matigas sa ulo. Ito, hindi naman to Diyos ninuno siya. Si Jonathan lang. Ninuno lang. Pero ba't napakadaling? Tsaka hindi nung pagsunod tsaka ng mga ano niya. Up to now, ha? Dedication. Up to now. Nag-search po ako, meron nga po. Up to now, meron pa yan. Nakakalat rin sa... Grabe. Naging part din kasi ng ano yan yung mga Rekubita, naging bahagi din ng diaspora. Kaya nagkalat din sila sa ano. Kaya nagkalat din sila. Pero yung talagang nakakabilib sa ano niya, hindi sila tumira sa bahay or whatever. Tent lang sila. Talaga, Tent lang. At kadalasan nag-aano sila yung mga parang madisyertong lugar o ano na ganyan. Dahil hindi naman sila nagtatanim Puro hayop na alaga nila. Pero, parang siguro kumakain naman sila nung... Posible. Basta hindi lang po yun yung ano... Basta hindi sila nagtatanim. Part ng ano nila kapag Yeah. everyday. Grabe Rekubita sa ano. Tatanda ko sa history noon yan tatanda Recubites. Kasi nito ito,
Bert. Matanda ko Pagka- kayo ano. Oh, Tata Bert, pagkapaliwanag mo, pinaliwanag sa Oh, yun nga. Eh, sapi na naman si Tata Bert. Magjo-joke ka sana ko, kaya pala hindi sila umiinom ng alak. Kumakagat lang sila, Rekabay. Kumakain, hindi na umiinom. Joke. Pero ang galing ng Tata Bert. So, yun po. Sa akin po, grabe yung una po, yung dun sa 32, tsaka 33, tsaka 34 po na binasa natin na chapter. Ang Diyos talaga mahabagin, no? Talagang, pero, totoo ang kanyang salita. So, minsan, na take for granted natin yung mga bagay na binigyan na tayo ng siguro ng sign, binigyan na tayo ng sitwasyon para mag-isip. Lahat nagpadala na siya ng tao. Di ba may kwentong ganyan, yung na-stranded siya sa gitna ng ocean. Tapos, nagdasal siya sa Panginoon, Lord, sagipin niyo naman ako. May dumating na lifeboat or something. Hindi niya, ayaw niya. Inaantay niya yung Diyos dumating, in short. Ang dami nang dumating, eroplano, kung ano na. Pero hindi niya inaccept. Kasi, in-expect niya, physically, si God dadating. So, sa akin, sa mga Israelita, yun yung natutunan ko dito na parang sa paulit-ulit na chance na meron kang direct access na kay Yahweh, meron ka ng propeta, na take for granted nila yun. At until now, feeling ko naman yung mga taong lost pa din, na minsan hindi nila na-appreciate na kaya sila una-una buhay, kaya sila may bahay, kaya sila may trabaho. It's not because of anything else, but it's only because of God. Kasi siya ang ating greatest provider. So, yun lang sa akin. And ang ganda naman ng last chapter about the Rechabites na pinakita, tama sa Tata Bert, yung contrast ng dalawang grupo. Na yun nga sabi ko, ano yung isa, Diyos na yung kumakausap, nagsasabi, yung isa pinuno, tao, pero hindi nila sinusunod yung mismong Diyos na nagsasabi. So, yun din, parang medyo may link yung dalawang story. No, Tata Bert, parang bigla ko na-realize, minsan talaga, papakinggan mo yung God feel, papakinggan mo yung mga tao sa kakatanda sa'yo, basta papakinggan mo kung ano yung mga makabuluhan sa buhay. Hindi kung ano yung mga material or earthly things na sinasabi. So, yun lang pa yun sa akin, Tata Bert. Dito po, masasabi natin, ang Diyos po talaga ay Diyos. Walang hanggan ang kapangyarihan niya. Ang tao ay tao. Prone na magkamali, makagawa ng kasalanan, alam ng Diyos yan. Kaya ang Diyos naghihintay lang lagi na ang tao hihingi ng tawad sa Kanya. At once na marinig niya yun, patatawarin naman niya. At kung totoo yung paghingi niya ng tawad at hindi na uulit sa kanyang kasalanan, ibabalik ng Diyos kung ano man yung nawala sa kanya. Ganyan po ang Diyos. Ganyan kamahal ng Diyos ang tao sa totoo lang. Doon naman sa isa, ang isang ayaw na ayaw ng Diyos, yung mangangako ka sa kanya kahit na ngayon. Huwag kang mangangako kung hindi mo pwedeng tuparin dahil galit ang Diyos dyan. At alam mo rin naman na may kaukulang kaparusahan pag hindi ka tumupad sa ipinangako mo sa Diyos. Doon sa huling chapter na sinabi natin na nagkaroon ng comparison, yung mga yung mga tagasunod ng Diyos na lumalabag sa kanilang kasunduan sa Diyos. Makikita naman yung na may kaukulang kaparusahan yun. Nagkaroon ng comparison napakaganda doon sa Rechabites. Biro mo, hindi naman Diyos yung pinangakuan nila, yung nag-utos sa kanila, na up to now sinusunod nila kung ano man yung utos na yun. Hindi nila nilalabag yun. Hindi katulad dito sa mga taga-Israelita. Ang mga Israelitas na ito, nagkaroon ng kasunduan sa Diyos, tapos nilalabag din nila. Diyos na yun, ha? Kita niyo naman ang pagkakaiba. Napakaganda ng aral na nakuha natin dito sa and hopefully, meron po tayo natutunan na makakatulong din sa ating
naharapin ang ating buhay sa kasalukuyan. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sorry, Tata Bert, bigla ko naisip, nga, pag kung sumusunod ka pala sa tao, kahit actually simple lang, patas, sumunod ka, maging maayos sa Oo, buhay mo. totoo naman. What more yung Diyos, hindi mo sundin, di ba? Parang, anyway, naisip ko lang. So po, tonight po, prayer vigil po, online po yan, 10 o'clock p.m. Sa mga gusto po manood ng replay, pwede po dito sa Facebook, Singer Anthony Vivero, or sa YouTube po, Anthony Vivero-AGT. Pwede nyo rin po i-visit yung website natin, anthonyvivero.com. Bukas nga po pala, kahit na po may sakit, si Tita Hermit, tuloy po yung ating nobina, no? Kung ano man po yung yung sorpresa bukas dyan, basta panoorin pa rin po ninyo doon sa mga sumusubaybay sa novena prayers po namin na yan. And then, yung 168 lectures, bukas din po yan, bago po ang gamutan. Thank you Bye-bye! po. Salamat po sa inyo. God bless.